Kagaya ni Anacleto, isa pang Estehanon ang may nakaraan sa kabuktutan ng New People's Army. 17 taon pa lang si Linda Garado noong mahikayat ng mga rebeldeng grupo. Nang dahil sa umano'y pagmamalupit ng ilang kasapi ng mga sundalo noon sa kanilang bayan, pikit matang sumapi siya sa kabilang kampo. Ngunit sa kanyang pagbubuntis, magbabago ang lahat. Sa pagkakaroon niya ng bagong pamilya, matututunan ni Linda na magmahal at magbalik loob sa may kapal. May problema tungkol sa pamilya namin na hindi nabubuo. Kuwan lang ako. Hindi nga. Na bangon ka ako para hitak mga anak ng kaapuhan. Yun lang, makapagpatapos yung mga anak ko. Maliban sa mga inosenteng individual, malimit ding pinagdidiskitahan ng mga rebelde ang mga alagad ng batas. Matatandaang noong Hunyo taong 2003 nang inatake ng hindi bababa sa 100 rebelde ang Kinapundan Municipal Police Station at munisipyo ng bayan. Bunsod nito, pinalakas ng pamahalaan ang puwersa ng sandatang lakas at pulisya sa bayan ng Kinapundan. Sinuyod ng militar ang kanayunan kung saan sinasabing naghahasik ng lagim ang mga rebelde. Ang dalawa sa barangay Kinapundan naging tagpuan ng matudugong engkwentro laban sa komunistang NPA. Ito ang barangay Anislag at San Isidro. Kapwa maliliit na barangay, nakakaunti lang ang populasyon. Ibinahagi ng 20 barangay ang mga kwento sa kanilang komunidad at kung paano nakaapekto ang rebeldeng grupo sa kanilang pamumuhay. Minsan pag dumarating sila, hinihingihan kami ng pagkain, mga bigas, ulam. Kung minsan wala kaming may bigay, pero sa loob-loob ko, asama ang pakiramdam ko lang na ano nila. Dahil siyempre, hindi naman talaga namin na lubos na maibibigay yung hiling nila dahil sa kahirapan din, mahirap din naman kami. Pagsasaka lang naman kami umaasa. Maraming mga NPA noon. Lalo na nung panahon pa ng 59, pasaway din. Sinasaktan nila yung mga civilian. Kaya ang mga tao noon na sinasaktan ng mga 59, umakyat sa bundok. Kaya po, marami ang nag-NPA noon. May panahong ang inaakala nilang kasangga noon sa kanilang bayan ang siya pang mga abuso ng kanilang kapangyarihan. Ngunit nagbago na ang panahon na itatama na nito ang maling gawi at napapahinahon. Sa tulong ng sandatang lakas, naiwawaksina ng ilan ang hindi magandang nakaraan. Na-find out ko dati na may mga abuses na gagawa dito. 80s, pagdating naman ng 90s, may mga nangyayari na ganito. Mula nung nag-presidente ang ating Rodrigo Duterte, na minimal hiya. Hanggang ngayon, sa tulong na rin sir ng pag-organize natin ng Peace Builder Group o yung PBG. It has always been a guidance no, ng ating, of course, ng ating Chief of Staff, ng ating CG Philippine Army. To always be careful. No? We should not harm any civilians. Dahil sa sinumpaang tungkulin ng mga kasundaluhan na ipagtatanggol sa anumang uri ng kasamaan ng kanilang mga kababayan, panatag na ang pakiramdam ng mga taga-Kinapundan. Sa ngayon po, yung mga army naman doon, na nakatira sa barangay ko, sa awa ng Diyos, wala namang ginagawa na mga abuses. Maliwalas ng pakiramdam namin dahilan sa mga military na nandito na, kung saan-saan na kami makakalabas, sa sakahan namin, matiwasay na kami nakakapunta. Samantala, sa pagkakaluklok naman kay Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa naging adhikain nito ang tuluyang masawata ang problema sa insurensiya. Nagbigay daan ito upang maitatag ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Kasama rito ang National Peace Framework na nalikha at napagtibay ng mga miyembro sa iba't ibang ahensyang pangkapayapaan. Bago pa man ito, nagkaroon din ng reforma sa estratehiya ng mga militar. Dito sa Kinapundan,
pinalakas ang Retold Community Support Program o RCSP na kaagapay ng mga sundalo at estehanon. Kinakatawan ang RCSP ng isang interagency, nangangahulugan lamang na kapwa pinagtutulungan nito ng Philippine National Police o PNP at ng kampo ng militar. Dahil nga doon sa mandate ng ating presidente na talagang pupukusan talaga yung mga remote areas. For me, sir, sa akin, na-observe ko na mangilan-ngilan na lang. Sa tulong na rin yan ng mga tao natin, sir, or mga tao sa barangay, naging responsive na sila sa pagtulong sa kaligtasan, sa peace and order nila. Hindi lamang po yung mismong barangay nila, kung hindi nagtutulungan yung magkatabing barangay. Maganda kasi programa natin, Retold Community Support Program, which is yung RCSP. Kasi dito may nag-RCSP dati na mga taga 78 IB. Then pagdating namin dito, nakita namin na well-organized siya yung barangay natin. Yung mga barangay-based institution natin, katulad ng mga tanod natin po, sir, ay talagang ini-emphasize nila, ini-empower ng ating mga nagkandak ng RCSP dito yung duties and responsibilities nila. Ang ganitong uri ng mga programa para sa Barangay Task Force LCAC o BTF LCAC ay para mapaghusay at masanay ang iba't ibang barangay sa saklaw nilang responsibilidad. Naging daan din ito upang mapanatili ang balanse sa kanilang komunidad at maisaayos ang peace and order situation. Kapwa ang mga barangay sa Anislag at San Isidro, direktang nagiging benepisyaryo sa ganitong mga proyekto. Through ba BTF LCAC, napairating natin yung mga programa na dapat ay para sa barangay, mga project na hinanaing nila dahil nga doon sa sa RCSP natin, kasi nakita doon, na-find out doon yung mga primary at secondary issues. Sa tulong na rin ng alkalde sa kanilang bayan at iba pang ahensya na karamay ng NTF LCAC, nagkaroon ng panibagong tsansa ang mga tumalikod na sa armadong pakikibaka. Bahagi rin ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, makatatanggap ng tulong panimula ang mga dating rebelde. Aling na ako sa batalyon, binigyan ako ni Mayor ng 20,000, DSWD 5,000, Katima, yung DSWD ng region, nagpunta, yung kasama ko si Ma'am Galigo sa Burungan. We are offering them to return to the folds of the law, no? Under sa ECLIP, nagbibigay pa nga tayo ng mga yung mga balik-baril, hanap buhay. So the message there is it's useless to fight. Itong 52 years ng insurgency na to, I think walang patutunguhan. No? Unlad, Pilipinas.